Pero this time, version 2.0. Okay? Wait lang, hindi ko mahanap yung ano. No, first week ang turo po sa atin ng ating pastor ay Satme Ablaisnen. Tama? Sa mga umatan po that time, nung unang unang linggo ng taon ng January, ang turo po sa atin ay Set Me Ablaze. Set Me Ablaze. Pero this time, Set Me Ablaze 2.0. Bakit ko nasabing 2.0? Kasi alam mo na, nalaman mo na kung ano ang apoy, na-receive mo na kung ano ang ibig sabihin ng apoy, and this time, yung apoy mo, mas mag-aapoy pa. Amen. Okay? Hindi ka, ito trivia lang, no? Hindi siya trivia. Bali, revelation siya sa akin ng Panginoon kanina habang andun ako sa media. Ano bang purpose natin? Bakit tayo nagpapa-ablaze? Anong purpose natin? Bakit tayo nagpapa-on fire? Anong purpose natin? Bakit natin gusto pang mas mag-umapoy? Kasi Lord, gusto lang po namin mag-umapoy para masunog po yung katabi namin. Diba? Kasi Lord, gusto lang namin ng maapuyan. Kasi gusto lang namin, Lord, mag-init kami, mag-init yung pagmamahal namin sa'yo, mag-init yung relasyon namin sa'yo, mag-init yung pakikitungo namin sa'yo, mag-init lahat ng meron kami pagdating sa'yo, Panginoon. Pero ang sabi sa akin ng Panginoon, anak, kaya ko kayo inaapuyan ay hindi lang para sa inyo. Hindi lang para sa sarili mo at hindi lang para sa'yo. Kundi inaapuyan tayo ng Panginoon para maapuyan mo ang ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen. So, ang purpose natin, may apoy na tayo, alam na natin kung paano tayo aapuyan, magpapaapoy pa tayo at the same time, yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na wala pang apoy, ikaw ang magsisindi sa kanila. Ngayon. Amen. That's our purpose, kung bakit tayo nagpapaapoy. Okay, kaya ang sabi kanina sa kanta, for my generation, Lord, sabi niya, di ba? Come and fill me. Kasi paano mo babaguhin yung generation mo kung ikaw ay hindi ka filled ng Panginoon? Kapatid, mahirap magbago, mahirap baguhin ang mundong ito pag alam mong hindi ka filled ng banal na Espiritu. Pag alam mong hindi ka nag-uumapoy sa Panginoon. Bakit ko nasabi? Sino magbibigay ng boldness sa'yo para i-share ang gospel nang hindi ka nagpapapoy sa Panginoon? Sa tingin mo, may lakas ka ng loob. Di ba nahihiya ka? Ayaw mong i-share sa ibang tao yung meron kang faith, kung ano yung relasyon mo sa Panginoon, kasi nahihiya ka. Kaya ang sabi sa akin ng Panginoon kanina, aapuyan ko kayo, aapuyan ko kayo, aapuyan ko kayo, at isa kayo sa magiging dahilan kung bakit makakakilala pa ang maraming tao. That's our goal. Amen. So, 2024, pupunuhin natin ang langit. Amen. Para sa Panginoon. Okay? So, set my place. Ang aking text po ay sa Ezekiel 37. Ezekiel, pagpasa niyo sa isipan kasi pagkatapos ko magpakanta last Sunday, kinaumagahan, nilagnat na po ako. Ganun po ako nag-uumapoy. Umabot po sa pagkalagnat. Pero God is good kasi He preserves me and now nakatayo po ako sa inyong harapan. Okay, so Ezekiel 37 verse 1, sometime later, I felt the Lord's power take control of me. Tignan niyo yung hinighlight ko. I felt the Lord's power take control of me. Sino dito yung gusto maramdaman yung kapangyarihan ng Panginoon at siya na ang kumukontrol sa'yo? Amen. Amen. Bakit? Kasi pag ang Espiritu ng Panginoon ang kumontrol sa'yo, kapatid, hindi ka nito ipapahamak. Tandaan mo yan. And His Spirit carried me to a valley full of birds. Ito yung sinasabi
sinabi ko sa inyo kanina. Parang tayo, andito tayo sa lupa, wala tayong literal na nakikita na buto. Pero madaming tao ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon at para silang isang dry bones. Napatay, walang silbi ang buhay, hindi alam kung saan tutungo, hindi alam kung saan pupunta. And Ezekiel 37:2 sabi niya, "The Lord showed me all around. And everywhere I looked, I saw bones that were dry." He said, "Ezekiel, son of man, can these bones come back to life?" Pwede ba yung mga nag-backslide? Pwede ba yung mga hindi nakakakilala? Pwede bang makakilala sila? Pwede ba silang bumalik sa Panginoon? Pwede? Amen. Pwede. Ang tanong, paano? I reply, "Lord God, only you can answer that," sabi ni Ezekiel kay Father God. And then sabi niya, he then told me to say, "Dry bones, listen to what the Lord is saying to you. I, the Lord God, will put breath in you, and once again you will live. And then I will wrap you with muscles and skin and breathe life into you. Then you will know that I am the Lord." Kapatid, kayang-kayang baguhin, kayang-kayang ibalik ng Panginoon yung buhay na nawala, yung relasyon na nawala, yung relasyon na namatay, kayang ibalik ng Panginoon yan. Kanino? Sa pamamagitan ng Panginoon, pero ikaw ang gagamitin niya. Amen. Ayaw mo nun, madami kang nadadala sa langit. Ikaw yung isa sa mga dahilan kung bakit nakakilala yung kaibigan mo, kung bakit nakakilala yung kapatid mo, kung bakit nakakilala yung pamilya mo. Tapos huwag kang magtataka pagdating mo ng langit kung ang bahay mo doon ay napakalaki. Because that's your reward. Amen. Yan ang reward mo sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, hindi niya binibigyan ito ng wala lang. Kundi binibigyan niya ito ng halaga at nang hindi mo alam, nag-iipon ka sa langit. Kaya pagdating mo ng langit, napakaganda ng bahay mo, napakalaki ng bahay mo. At the same time, ang bahay mo ay gold. Amen. Walang copper doon, walang stainless po doon, at walang silver. Only gold. Doon ka lang magkakaroon ng bahay na gold. So kung mag-iipon ka na din lang, kapatid, mag-ipon ka na para sa langit. Kaso ang tanong, sa langit ba ang punta? Diba? Sabi niya, I, the Lord God, will put breath in you, and once again you will live. Sabi niya, and I will wrap you with muscles and skin and breath into life into you, then you will know that I am the Lord. 37:7. I did what the Lord said. Nung sinabi ni Ezekiel, yung pinapasabi ng Panginoon sa kanya ang sumunod na nangyari, but before I finished speaking, I heard rattling noise. Kapatid, kung ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng walang ingay, kapatid. Hindi pwedeng walang nagpapatotoo, kapatid. Hindi pwedeng yung sinabihan mo ay walang nangyari. Hindi po ganon. Sabi niya, nung ginawa niya ang sinabi ng Panginoon, anong narinig niya? Rattling noise. Yung bones gumagalaw, bumubuo, nabubuo. Kapatid, ganon din sa atin. Ganon din sa atin. Habang ginagawa mo yung sinasabi ng Panginoon, hindi pwedeng wala kang naririnig. Hindi pwedeng wala kang naririnig. Wala kang naririnig na disappointment. Diba? Yung mga naririnig na magaganda o pangit. And even doon sa tao na sinabi niya na binahagian mo, ang sabi niya, masarap palang magpuri sa Panginoon. Amen.
Diba? And then sabi niya sa 8, I saw muscles and skins cover the bones, but they had no life in them. Nabuo yung bones. Ibig sabihin, na naghulma na sila bilang katawan ng isang tao. And then sabi niya sa 9, the Lord said, Ezekiel, now say to the wind, the Lord God commands you to blow from every direction and to breathe into life these dead bodies so they can live again. As soon as the wind blew among the bodies and they came back to life. Kapatid, yung buto-buto na nasa baba, nasa lupa, at imagine na, yung mga buto na yon ay magkakahiwalay. Andun yung isang paa niya, andito yung legs niya, andun yung kamay niya, andun yung ulo niya. Pero nung sinabi niya at sinunod niya kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, lahat ng yon lumapit isa-isa. At unti-unti na buo. Kapatid, ganun din. Habang gumagawa ka para sa Panginoon, habang ginagawa mo yung para sa Panginoon, yung akala mo walang silbi, na ginagawa mong pagbabahagi ng salita ng Panginoon, unti-unting nababago yung tao na hindi mo. Hanggang darating sa punto, sama na nga ako sa church mo, nakikita kasi kita parang ibang-iba yung aura mo, ibang-iba yung itsura mo, ibang-iba yung pagkatao mo. Dati hindi ka ganyan, pero bakit ganyan ka na? Anong nangyayari? Sama ako, saan ka ba pupunta? Ano bang dahilan? Okay? And then sabi niya, nung bumalik, and they came back to life, they all stood up and there were enough to make a large army. Grabe. Kala nyo, isa lang yung nabuong bones. Kapatid, hindi pala. Thousands. Pero ang ginamit ng tao ay ang ginamit ng Panginoon, ilan? Isa lang. Amen. Kapatid, madami tayo ngayon. So ilang army ang pwede nating mabuo para sa Panginoon? Amen. Di ba madami? Kasi, tingnan nyo, mag-isa siya. But army ang kanyang nabuo. Hindi niya kaya ito without God. Ganun din tayo. Without God, we are nothing. Hindi natin kaya. And even hindi ko po kayang tumayo sa inyong harapan without God. Kung sasabihin ko kung ano ako sa inyo noon, takot po ako sa harap ng tao. Hindi niyo po ako makikita sa harap ng tao dahil nung high school po ako, pag may individual performance task, absent po ako. Ganun po ako kamahiyain. Kaya lahat po ng task, absent po ako. Ang grade ko, nasa 75 or 80. Ganun po kasi ako kamahiyain. Hanggang college. Di ko nga alam bakit ako nag-eduk eh. Pero dinala ako ng Panginoon doon para ilabas ako sa comfort zone ko. Amen. At ginamit ng Panginoon yon. And right now, dahil din sa pagiging eduk, eto po ako sa inyong harapan. That's my testimony. Pagdating sa crowd, takot po ako dumating po ako sa puntong pinag-share po ako ng kakaunti po kami, sharing lang. Walang lumabas sa bibig ko na isang word. Dahil ganun po ako kinakabahan. Kaya hindi po ako magiging ganito kung hindi po dahil sa Panginoon. Amen. And then sabi niya, so tell them, I the Lord God promise to open your graves and set you free. I will bring you back to Israel, and when that happens, you will realize that I am the Lord. My spirit will give you breath, and you will live again. I will bring you home, and you will know that I have kept my promise. The Lord, have spoken. Set me ablaze. Mas magpapaapoy pa. Amen. To the point na lahat ng patay ay kaya mong buhayin. And even the dead, literal. Kapatid, kasi kung kaya, sabi nga niya, kung kaya ng Panginoon, mas kaya mo. Bakit?
Meron kang Diyos, meron kang banal na Espiritu, at the same time, you have the Father God. The Trinity, Father God, Son, Holy Spirit. So bakit hindi mo kakayanin? Tapos ikaw, di apat kayo. But our goal, alam nyo, ang pinaka-goal ko kanina, sabi ko sa Lord, Lord, hindi namin kayang mag-share ng word. Hindi po namin kaya na magpa-ablaze. Hindi namin kaya ng kami lang, Panginoon. Kasi kung kami lang, Lord, wala na. Pero hindi. Sabi ng Panginoon, kaya ko kayo aapuyan para yung mga pamilya natin na hindi pa nakakakilala na pag dumating ang Panginoon, sigurado kapag pupunta sila sa langit. Di ba nag-e-enjoy tayo dito? Tama? Nag-e-enjoy tayo at the same time you're expecting that your soul will go to heaven and yet your family will go to hell. Di ba ang sarap mamuhay sa langit, sabi mo nga. Pero nakakalungkot pag mag-isa ka lang at hindi mo kasama ang pamilya mo. So anong goal? Kapatid, hindi kailangan dalhin mo ang pamilya mo sa church. Kasi it follows. Ang kailangan, kapatid, dalhin mo muna si Kristo sa kanila. Amen. Kasi kahit dalhin mo sila dito, kung hindi nila kilala kung sino si Kristo, baka hindi nila maintindihan. Sino ba si Kristo? Siya lang naman yung namatay sa krus, nagbigay ng kanyang buhay para kanino? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen. Deserve? Amen. Hindi. Makasalanan tayo? Siya, hindi. Pero bakit siya yung namatay? Imbis na tayo. Pero hindi. Wala na tayo doon kasi ginawa na ng Panginoon yon. Our goal now is makasama natin yung family natin sa langit. That's our goal, kapatid. Kung ikaw naka-attend na, kung ikaw nakailang beses na-attend na, nakapakinig ka na ng word, how much more yung kaibigan mo, how much more yung family mo, yung papa mo, yung mama mo, yung kaibigan mo, na best friend mo. Sabi nga, if you truly love your family, if you truly love your friend, you will share Jesus to them. Bakit? Kasi pupunta ka ng langit, sila hindi. Pupunta ka ng langit, makakasama mo ang Panginoon. Nandun sila Abraham, sila Noah, lahat ng prophets na ginamit ng Panginoon. And yet, makikita mo yung pamilya mo sa kabilang banda, sinusunog ng apoy. Apoy na kailanman ay hindi na mamamatay. At unti-unti silang pinapatay. Amen? Hindi mo galit. Nag-explain lang. So, lipat tayo. Ito. Nawala yung may meaning ko eh. Ablaze means naglalagablab. Tinagalog ko na para hindi na po tayo mahirapan lahat. Naglalagablab, kapatid. Ang apoy, naiisa ang sindi, lumalagablab ba yan? Kapatid, kung gusto mong magpa-apoy para sa Panginoon, meron ako dito. Ayan. Parang dyan natin itipon kasi ako. Hallelujah. So this time, magpapalagablab pa tayo sa Panginoon. Amen. Lumalagablab. Alam niyo, nagtataka kayo, bakit ang kulay po nung apoy ay blue, orange, something green? Explain ko po sa inyo yan. Dito po tayo, lipat tayo. Kasi ito po, trivia. Marami pong kulay ang fire. Meron itong, doon sa pinag-aralan ko, 7 or 8. Pero 3 lang po ang kinuha ko. And I-explain ko sa inyo. Una is the red flame. Red flame has the lowest temperature. A red flame
burns around 800 degrees Celsius. Mainit na, tama? Pero may mas mainit pa. So, pwedeng nandito ka ngayon sa red flame. Next. Sa orange tayo. Orange flame. The orange flame is one of the most obvious flame. Ito yung lagi natin nakikita na apoy, tama? Naakala natin, pag dumikit tayo mainit, tama? Pero hindi pa pala. Orange flame is one of the most obvious flame colors in the visible spectrum. Orange is one of the hottest colors. But when it comes to temperature, it's second to red as cool as flames. Orange flames burn up to 1,100 degrees Celsius. Mainit na. Pero ito ang pinakamainit sa lahat. The blue flame. Blue flame indicates that it is even hotter than white. Or mas hotter pa doon sa red at mas hotter pa sa orange. Blue flames can go up from 2,600 degrees Fahrenheit to 3,000. So, saan tayo pupunta ngayon? From red to orange. At mamaya, pupunta tayo sa blue. Amen? Amen. Kapatid, hindi lang tayo magpapalagablab para sa Panginoon, kundi mas magpapalagablab pa tayo para makakilala pa ang hindi pa nakakakilala sa mundong ito. Amen? Amen. Amen. So right now, hawakan nyo lahat ng kulay at tandaan nyo, dito tayo pupunta. Amen. Sa blue flame. So tandaan nyo, pag ang apoy po ninyo ay nawawala na, nagiging orange at red na yan. At tandaan nyo po, pag ang apoy ninyo ay nawawala na din ang confidence ninyo, nawawala na din yung boldness na meron tayo. Kasi, ito lang ang paraan, yung pagpapaapoy natin kung bakit tayo nagkakaroon ng boldness para sa Panginoon. So next, meron po akong tatlo na gagawin natin para makuha natin yung blue flame. Kasi hindi pwedeng gusto natin ng blue flame pero wala tayong gagawin. Okay? So una is firewood and fuel. May apoy ka na, tama? Anong gagawin mo? Anong ilalagay mo sa apoy mo para mas mag-umapoy pa? Tubig? Kahoy. Tama. Which is firewood. Ano pa? Fuel. Pag nilagyan mo ng langis o pag nilagyan mo ng gas, di ba mas lalo pang mag-aapoy. Pero hindi natin gagawin yan ng literal. Okay? So ito yung mga yan. Una, what you listen to. May apoy ka, tama? May apoy ka ngayon. Pagdating mamaya, pag-uwian, ano yung papakinggan mo? Yung sinasabi ng mundo o sinasabi ng salita ng Panginoon? Yung sinasabi ng kanta sa mundo o yung kanta na para sa Panginoon? Yung sinasabi ng kaaway mo o sinasabi ni Satan o ang sinasabi ng Panginoon? Hindi ka pwedeng magpaapoy ng magpaapoy pero ang pinakikinggan mo ay mali. Hindi pwedeng gusto mo magpaapoy pero ang pinakikinggan mo ay jopay. Kapatid, sinasabi ko sa'yo yung apoy na meron ka, pag iba ang pinakinggan mo, mamamatay at mamamatayan. Pangalawa, what you watch. Anong pinapanood mo? Kakascroll mo sa TikTok, kakascroll mo sa Instagram, kakascroll mo sa Facebook, anong pinapanood mo? What if manood ka na lang ng Christian movie, nakatulong pa sa spiritual mo? Or pwede namang mag-scroll. Yun nga lang, baka kasi isang oras ka na sa kakascroll mo. Baka nagbabad ka na sa kakascroll mo. Pwede naman eh. Kaso sabi nga, ang
kapatid. Hindi literal na nakakamatay, kundi yung apoy mo, kapatid, pinapatay na nang hindi mo namamalayan. Kasi bakit? Tuwang-tuwa ka. Tawa ka ng tawa, tuwang-tuwa ka, may nadapa, pinagtatawanan mo doon sa video mo, tuwang-tuwa ka kasi nakakatuwa. Pero ang ending, kapatid, pag yung apoy mo namatay, hindi na po nakakatuwa. Pangatlo, what you read. Anong binabasa mo, kapatid? Christian books? Bible? Wattpad? Ano pa yung, meron pa yung isa na, dati e-book ba yun? O yung mga kwentong love story? Oh, kinikilig ka pa! Gusto mong mas in love sa Lord, kapatid? Amen. Gusto niyo? Amen. Gusto niyo mas mauhaw pa? Amen. Gusto niyo mas magkaroon pa ng apoy? Amen. Word of God. Word of God, kapatid. Uhaw ka na, mas uuhawin ka pa ng salita ng Panginoon. Amen. Pero kapatid, kung ang pagbabasa mo ng Biblia ay once a week, hindi ko alam kung hanggang kailan ang itatagal ng apoy mo. O di kaya naman, ang pagbabasa mo ay pag andito na lang sa church. Yung apoy mo umaandap-andap na. Pero dahil andito ka sa church, nasindihan ulit. Tapos hindi ka ulit magbabasa, umaandap-andap ulit. Darating ang linggo, dahil dala mo Bible mo, bubuksan mo, makakapagbasa ka, iilaw ulit. Kapatid, kung gusto mong magpalagablab sa Panginoon, dapat yung apoy mo malaki. Hindi yung umaandap-andap. Kasi kung gusto mong baguhin ang mundong ito, mas magpa-apoy tayo. Amen. Magpalagablab tayo. Kanino? Siyempre sa Lord. Alam naman, palagablab ka dito sa mundo. Wala nga na ibibigay wala nga magandang nadudulot sa atin. Diba? Akala natin, okay lang yan. Kasi nagbago na yung panahon, okay lang yan. Nagbago na kasi lahat, okay lang yan. Kapatid, ang okay sa mundo, paano pag hindi okay sa harapan ng Panginoon? Naakala natin okay lang. Okay lang yan kasi ano naman, pinakikinggan ng lahat ng tao eh. Okay lang yan kasi pinapanood. Nakita ko nga si Pastor, pinanood nga din eh. Oh, nakita mo na pinanood ni Pastor mo. Ngayon gagawin mo, kapatid. Kung ikaw mas maapoy pa sa Pastor mo, di ikaw ang magtama. Amen. Oh, anong silbi ng apoy mo, kapatid? Kaya nga tayo nagpapaapoy para itama ang dapat itama, para i-correct ang dapat i-correct, at the same time, para makakilala ang hindi pa nakakakilala. Amen. Alam niyo, ang truth po ay napakasakit. Masakit sa masakit. Harap-harapan kang sinasampal ng katotohanan na ayaw mong tanggapin, pero yun ang totoo. And then last, who you are. Sinong kasama mo lagi? Yung kasama mo ba nakakatulong sa'yo? Yung kasama mo ba nilalapit ka niya sa Panginoon? Yung kasama mo ba kinokorek ka niya? Yung kasama mo ba nilalagay ka niya para maging better person ka? Kapatid, kung hindi, may question mark. Hindi pa ako galit-galit. Kasi gusto mong magpa-apoy, kapatid. At hindi ka pwedeng magpa-apoy. Kunwari, may apoy tayo ngayon dito, bonfire. Ngayon, lagyan mo ng tubig, mamamatay hindi. Mamatay. Lagyan mo ng buhangin, mamamatay hindi. Ganon din. Kung gusto natin magpa-apoy sa Panginoon, aalisin natin yung mga bagay na pumipigil sa apoy na meron tayo para mas lumaki ang apoy natin. Amen. Ngayon, kung gusto naman natin mas magpa-apoy pa, di ang gawin natin, gumawa tayo ng mga bagay na mas makakatulong sa pagpapaapoy ng ating spiritual. Makinig ka ng Christian song. Bakit? Pag nakinig ka ba ng Christian song, kailangan marinig ng kapitbahay mo?
Kahit hindi, di ba? Meron nga tayong earbuds. Meron tayong headphones. Ang habol mo kasi mas magbaboy eh. Di ikaw ang makinig. Hindi naman kailangan marinig nila eh. Ikaw ang naghahabol ng apoy. Kaya ang sarili mo dapat ang pinapaapoyan mo. Hindi yung pinapaapoyan mo yung ibang tao. To follow na kasi yung pagpapapoy sa ibang tao kung ikaw ay lumalagablab na. Amen. Kahit hindi nila sabihin, pag makita ka pa lang nila na nag-uumapoy, maaapoyan sila kasi makikita nila yung something na meron sa'yo na wala sa kanila. Number 2. Ano ba pala? Only you have the control over what you're feeding your personal time. Tama. Ikaw lang, kapatid, ang makakapag-control kung ano yung pinapakain mo sa spiritual mo. Ngayon, kung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ang ginawa mo lang po ay mag-Facebook, for sure, pag nakita tayo ng Saturday, ang bukang bibig mo ay laman ng Facebook. Pero pag nagkita tayo from Monday to Friday, ang ginawa mo ay nakinig ng Christian song, nagbasa ng salita ng Panginoon. Hindi ko naman sinabing magbabad ka the whole day. Kundi bigyan mo ng time, kasi yun yung gusto mo eh. Isang oras na makinig ng Christian song, isang oras na magbasa ng salita ng Panginoon, isang oras na manalangin, isang oras na makipag-usap sa Panginoon. 24 hours ang meron po tayo. Pero ang hinihingi po ng Panginoon, minsan isang oras lang hindi pa po natin maibigay. Tapos we are assuming, we are asking, alam mo yun, humingi ka pa ng napakalaki sa Panginoon, pero yung time mo hindi mo maibigay sa Panginoon. Amen. Minsan ang kapal-kapal po ng mukha natin. Totoo. God, I want this. God, bibigay mo nga sa akin to. Lord, gusto ko to. Lord, gusto ko to. Lord, pagalingin mo nga ako. Ang kapal po ng mga mukha natin. Tapos pag nagkasakit tayo, sasabihin natin, Lord, pagalingin mo nga ako. Ang tanong ko, nagbapag ka ba sa salita ng Panginoon? You're asking for healing. Pero ang tanong ko, binuksan mo pa yung Biblia mo para masabi at malaman mo kung ano yung tamang sagot na gustong sabihin sa'yo ng Panginoon. Kasi baka may tinuturo sa'yo ang Panginoon at hindi ka nangingi. Tapos pag hindi sinagot ng Panginoon, ang ending, anong kuwenta mo, Panginoon? Tama. Amen. Diba, napaka-demanding po natin. Hallelujah. Pero hindi po natin nalalaman. Hindi po tayo, alam niyo yun? Masyado tayong expectant sometimes. Pero we set aside who is God. Kapatid, ang Diyos ay holy. Hindi po siya nagkatawang tao at dahil ginusto lang po niya. Huwag po natin ikumpara ang Panginoon na ka-level po natin. Ang tao ay ang Panginoon ay nasa taas pa rin. That we must give the glory sa Kanya lang. Okay? And then, pangalawa, repentance and relationship. Bakit ko po nasabi na repentance? Kapatid, our sin can kill our fire. Amen. Akala natin, okay lang. Ay, hindi naman nakita ni Papa ko, hindi naman nakita ng ibang tao, ako lang yung nakakita. Okay lang yan, ako lang naman yung nakakaalam. Kapatid, ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam, hindi lang ikaw. Kung gusto mo na magpaapoy, anuman ang kasalanan na nagawa natin, kahit po sa pinakamaliit na kasalanan, repent. And do not repeat. Paano po pag na-repeat, Pastora? Then repent. Repent with all your heart. Hindi repent with all your mouth. Hallelujah. Kasi if you truly want to change, magre-repent ka. At the same time, yung puso mo na, Lord, tulungan mo ako, nauulit ko ulit, pero Lord, ayoko nang bumalik doon sa pagkakasala ko. Hindi yung,
Magre-repent na naman kasi ako. Nakakapagod mag-repent. Kapatid, hindi. Kasi if you truly want the fire of God, you must repent. Amen. Not later, but now. Amen. Amen. Even I, nagkakasala po ako, hindi ko sinasabing wala po akong pagkakasala. Pero kung gusto mong apuyan ka ng Panginoon, huwag mo lang palipasin ang oras pag nagkasala ka at ibigay mo lahat sa Panginoon. Lord, ito yung kasalanan ko, ito yung nagawa ko, patawarin mo ako. Kunin mo lahat ng kasalanan ko at Lord, baguhin mo ako. Punuin mo uli ako ng pagmamahal mo. Punuin mo ako uli. O gandang apoy mo. Yes, Lord. Kasi kapatid, wala na po tayo sa mundo na pakainin ko kayo ng maganda ngayon. Paglabas nyo, balik kayo sa dati. Kapatid, hindi na. Anytime soon, babalik ang Panginoon. Yes. Ang tanong ko, handa ka? Amen. Hallelujah. Di natin alam. Sabihin mo, handa ka, saan ka pupunta? Totoo po ang impyerno. At totoo ang langit. Dalawang bagay lang po ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Langit at lupa. That's eternal. Kaya mamili ka. Kung yung kaluluwa mo ay mapunta sa impyerno at tuna habang buhay manirahan, o sa langit na kasama ang Panginoon, kasama lahat ng tinawag ng Panginoon, at ang ginagawa mo lang doon ay nagpupuri pa sa Panginoon. Kasi pag napunta tayo ng impyerno, anong gagawin natin doon? Iiyak, sisigaw. At magmamakaawa sa Panginoon na ilipat tayo Tama. sa langit. Pero kapatid, wala nang chance na napunta po tayo sa impyerno. Kaya God given us the chance. Here, kapatid, andito ang chance. Kasi pag namatay ka na, wala nang chance. Amen. Wala na. Kung may pagkakataon pa tayo mag-repent, mag-repent na tayo. Kasi pag dumating ang Lord at hindi pa tayo nakapag-repent, sayang. Sayang lahat ng pagod, sayang lahat ng ginawa mo, sayang lahat ng effort mo, kasi hindi tayo nakahingi ng sorry sa Panginoon. Kaya nating mag-sorry sa tao minsan. Pero bakit ang hirap-hirap sabihin, Lord, sorry? Bakit, alam mo yung minsan, nagmamakaawa pa ang Panginoon sa'yo na, anak, kaya kitang patawarin, just say sorry. Iisang word ang sinasabi ng Panginoon, sorry. Pero ang hirap-hirap mong bitawan, kasi nga bakit? Ma-pride po tayo. Hindi, Lord, nagkasala ako, hindi ako mapapatawad. Hindi kayang patawarin, Lord, ng kasalanan ko. Hindi mo kaya, Lord, hindi mo kaya. Sabi ng Panginoon, walang kasalanan ang hindi niya kayang patawarin. Amen. Alam niyo, ang isang kasalanan lang na hindi niya kayang patawarin? If you reject Him. Kapatid, walang kapatawaran. If you mock God, walang kapatawaran po yan. Yun lang po ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. But anything else, kaya pong patawarin ng Panginoon. And then, relationship. Hindi po pwedeng may relasyon ka, pero hindi ka humihingi ng sorry. Ganyan din sa isang tao. Kami po na mag-asawa, kunwari, nakagawa po ako ng kasalanan, but hindi po sinasabi, hindi ako nagsusorry. Sa tingin nyo maayos? Anong mabubuo? Galit. Hindi relationship. Tapos nagkasala uli ako. Hindi uli ako nag-repent. Hindi ako humingi ng sorry. Ganun uli ang nangyari. Ganun uli ang nangyari. Sira ang relationship. Ganun din po tayo sa Panginoon. If we want the fire, kung gusto po natin ng fire, kung gusto nating baguhin ang mundo, then let's start our deep and true relationship sa Panginoon. Hindi po ito yung relationship na
Mag-usap tayo ngayon, mamaya hindi na, mag-usap tayo mamaya, tapos next year na tayo mag-usap. Kapatid, if you want a deep relationship sa Panginoon, makikipag-communion ka lagi sa Panginoon. Lord, tama ba yung ginawa ko kanina? Lord, parang nakagawa po ata ako ng mali kanina. Parang hindi po ata kaaya-aya yung ginawa ko kanina. Or, magbabasa ka ng salita niya, 1 chapter a day, 1 chapter a day, 365 days. Kapatid, baka patapos mo na ang word of God. Alam niyo, this is the proof. Minsan, hindi ko po naiintindihan ang sinasabi dito. Pero alam niyo, ang natutunan ko, hindi ko man naiintindihan. Pero pumapasok sa isip ko, na-fit po yung mind ko. Kaya minsan, kahit na mabigat yung pinagdadaanan, parang, okay lang. Mabigat yung parang wala lang. Bakit? Kasi meron po ako. Amen. Kasi bago ako dumaan sa dapat kong daanan, inunahan ko lang ito. Hindi kailangan na yung basahin mo ay akma sa pinagdadaanan mo. Kapatid, hindi kailangan. Ang kailangan, iakma mo yung sarili mo sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi po mag-a-adjust lagi ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Kapatid, ikaw ang mag-adjust para sa Panginoon. Ginawa na ng Panginoon. Yung part niya, gawin naman po natin yung part natin para sa Panginoon. Amen. Start your deep and true. Bakit ko nasabing true? Kasi baka peke po yung relasyon natin sa Panginoon. Ang tanong ko, kilala niyo si Jesus? Yes. Ang tanong ko, may totoong relasyon ba kayo kay Jesus? Yes. Amen. Hallelujah. Minsan, hindi pa natin masagot. Bakit? Kasi hanggang kilala lang natin siya. Hindi natin alam kung ano pa yung pwede niyang gawin sa buhay mo. Na minsan, yung maliit o malaki na pinagdadaanan mo, kaya baguhin ng Panginoon yan. Ang kailangan mo lang magkaroon ng malalim na relasyon. Bakit? Kasi kung may malalim na relasyon ka, saan ka magtitiwala? Di doon sa karelasyon mo. Amen. Kasi if you have that kind of deep relationship, bakit ka pa magkakaroon ng Trust issue. unhopeful heart? Bakit ka pa magkakaroon ng doubt? Alam niyo, minsan kaya lang po tayo nagkakaroon ng doubt kasi kulang po tayo ng totoong relasyon sa Panginoon. Yes. At the same time, kaya ka nagkaka-doubt kasi kulang ka nito. Amen. Kaya wag po tayong magtataka minsan kung bakit parang ang hirap-hirap ng buhay. Bakit parang hindi na ata ako makakausad. Ang tanong ko po, inunahan mo ba ng salita ng Panginoon yung araw mo? O inunahan mo ng mga negativity sa isip mo? Kasi kapatid, kung ang Biblia po ay sinungaling, bakit pa naniwala si Jesus? Bakit pa ginawa ni Jesus? At bakit pa tayo andito kung ang Biblia lamang ay sinungaling? Di ba? Bakit pa tayo maniniwala? Umuwi na tayong lahat. Pero hindi. All the truth na hinahanap po natin ay andito. Kung wala ka pang relasyon, kung wala ka pang totoong relasyon, o wala pang malalim na relasyon sa Panginoon, kapatid, kailan ka mag-uumpisa? Kailan mo uumpisahan? Kailan mo gagawin yung deep and true relationship? Alam niyo, ipapasok po at ipapasok
pumapasok ng kaaway sa atin ang lahat ng maling pakiramdam. Pero pag meron ka nito, lahat ng pinapasok niya, papasok pa lang, alam niyo yun, papasok pa lang, hindi na tumutuloy. Bakit? Satan, may word of God ako. Ito ang sinabi ng Panginoon sa akin, wala kang karapatan. Shoo. Alam niyo, even may doubts po ako. Pero bago pa lang siya pumasok, hindi, kasi may word of God ako. Kaya yung doubt, alam niyo yung doubt, papunta na. Pero nawawash away na. Bakit? Kasi habang papunta siya, sinasalubong siya ng word of God. At na ito ang sinasabi ng word of God. Na huwag kang mag-double mind because everything that I have promised, I will do it just for you. Amen. Huwag lang po tayong claim ng pangako Galaw-galaw din po. Amen. Galaw-galaw din. Huwag lang claim ng claim. Tapakan mo din sa Satan. Amen. Hindi yung kinrain mo yung pangako ng Panginoon, tapos mamaya, hindi. Kapatid, tinawag tayo ng Panginoon para makipag-war, hindi para makipag-iyak kay Satan. Kung inaapakan ka ni Satan, apakan mo din, mag-apakan kayong dalawa. Hanggang sa makita niya that you have the power because you have Jesus and he is a loser because he has no Jesus. Amen. Ganun lang kapatid. Kung alam mo may Panginoon ka, tapakan mo. Pag alam mo wala kang Panginoon, sige, magsama kayo. Totoo, kasi minsan alam niyo, nagmumukha po tayong kawawa sa harapan ni Satan. Minsan sinisisi pa natin ang demonyo. Wala nang kinalaman. Sabi ko ako na naman. Wala na nga akong ginagawa. Kagagawan mo na nga yan. Sinisi mo pa ako. Kapatid. Tapos minsan sinisisi pa natin ang Panginoon. Ano pa bang Panginoon ka? Bakit mo hinayaan ang buhay ko na maging ganito? Ang tanong ko, binigyan ka ng free will ng Panginoon, anong ginawa mo? Kaya minsan wag po nating isisi sa Panginoon. Kasi kung ano po ang nangyayari sa atin minsan, kagagawan po natin. Wag po nating isisi lahat sa demonyo. Wag po nating isisi lahat sa Panginoon. Isisi din natin minsan sa ating sarili. Ano ba yung naging desisyon ko? Nakatulong ba o hindi? Palalimin po natin this 2024. Palalimin pa po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Because our relation, ito po lagi namin sinasabi, your relationship will save you. Bakit? Kasi dyan po titingin ang Panginoon. In the last days, madaming magpapanggap na ako ang Diyos, ako ang Diyos. Pero pag hindi mo alam to, baka sila nga ang Diyos. Pero kahit sabihin nilang lahat na sila ang Diyos, pero dahil alam mo to, maniniwala ka kung ano ang sinasabi nito kapatid, na babalik ang Panginoon sa hindi mo inaasahan at hindi po siya nagpapagaling pag bumalik siya. Ang gagawin po ng Panginoon pag bumalik, kukunin ka lang. Kaya pag may nakita kang nagpanggap na Jesus dyan sa gilid at nagpapagaling, magtaka ka na. Baka si Jesus de Vera yun. You cannot have the true relationship with God while doing something behind His back. Sabi nga ni Pastor Vlad, pwede mo bang sabihin sa asawa mo na, pwede ba akong mag-cheat? Para mo kasing sinasabi sa Panginoon na gano'n, hey God, pwede akong gumawa ng kasalanan? Kaya minsan parang po natin sinasampal ang ating Panginoon. Sinasampal ng mga walang kwentang bagay na ginagawa natin. Hindi ko po sinabing mamuhay tayo nang hindi na nagkakasala. Kasi tao po tayo. Pero ang gusto ko pong sabihin, kung gusto po nating mas mag-apoy pa, kung gusto nating mas lumalim pa ang ating relasyon sa Panginoon, gaano man kahirap
Ang pagbabago dito sa mundo, pag meron ka nito, pipilitin mong magbago dahil pinabago ka nito. Amen. Hindi yung nahihirapan ka na't lahat, wala ka pa nito, sinisi mo pa ang Panginoon, ang pangit pa ng buhay mo. Mas maganda nang dumaan sa lahat ng hirap basta meron ka nito. Kasi dumadaan ka sa hirap nang wala ka nito. Kasi anong ibabato mo, kapatid? Baka binato mo na yung bato sa bahay ninyo, hindi pa natamaan si Satan. Alam niyo po kung saan pinakatakot si Satan? Hindi po sa inyo. Dito po takot si Satan. Dito siya takot, kapatid. At mas nanginginig siya pag ikaw na Kristiyano, alam niya, na pag binato ka niya ng mga bagay dito sa mundo, pero pinato mo sa kanya, hindi, Satan, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kapatid, babanggitin mo pa lang yung kanyang salita, tumatakbo na si Satan. Bakit? Alam niya. Kasi alam niya ang salita ng Panginoon. Ngayon, ang kinakatakot niya dahil alam mo at ginagawa mo, kaya takot na takot siya. Kaya wag lang po claim ng claim. Sabi ko sa inyo. Galaw-galaw din. And then last, fear of the Lord. Grabe to. Fear of the Lord. Hindi po ito yung pag narinig mo yung salitang Panginoon. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Hindi ito yung matakot ka sa Panginoon kasi Diyos siya. Hindi po ganon. Alam niyo po, ang ibig po sabihin ng fear of the Lord is giving your honor to Him. Na kapatid, kahit walang nakakakita sa'yo, pero dahil na alam mo na meron kang fear of the Lord, gagawin mo. May nakatingin man o wala. At dito po yung tatandaan nyo, iba po yung takot, scared, sa fear of the Lord. Alam niyo po, sabi nga ni Pastor Vlad, pag ikaw ay takot sa Panginoon, magtatago ka. Itatago mo yung sarili mo. Kasi di ba pag natatakot kasi ng bagay, magtatago ka? Tataguan mo pati kinakautangan mo? Kasi natatakot ka, baka maningil na. Ganun din. Hindi po ito yung sinasabi ng Panginoon na matakot ka at itago mo ang sarili mo sa akin para hindi kita makita. Kapatid, hindi. Kundi ang sinasabi ng Panginoon, bigyan mo siya ng, magkaroon ka ng takot by giving your honor at the same time, nagtatago ka sa ilalim ng Panginoon. Hindi nagtatago sa Panginoon. Amen. Ito yung fear of the Lord. Sabi nga ni Pastor Vlad, yes, we are Christians. Yes, we have the relationships, but we are lack of fear of the Lord. Naging Kristiyano ka na din lang, kapatid. Panindigan mo na lahat. Amen. Honoring, obeying, and respect Him. Madaling mahirap. Mahirap. Hindi po yan madali. But if you have the Word, lahat ng mahirap, kapatid, if you have the Word, lahat ng mahirap nagiging madali. Amen. Bakit sabi ng Panginoon, walang madali sa mundo? But if you have me, you have His Word, lahat ng mahirap nagiging madali, kapatid! Hallelujah! Wala na po tayo sa puntong ginagawa ng lahat, kaya gagawin ko din. Nakita ko, yung kaibigan ko, ginawa niya, kaya gagawin ko din. Ang tanong ko, kapatid, nung ginawa mo at natuwa ang kaibigan mo, natuwa ba ang Panginoon? Kasi kung meron kang laging i-acknowledge sa lahat po ng ginagawa natin, yun ay ang Panginoon. Lord, tama ba? Tama ba, Lord? Tama ba yung ginawa ko? O hindi? Nakatulong ba, Panginoon, o hindi?
Hindi po porke ginagawa ng mundo ay pwede mo nang gawin sa harapan ng Panginoon. Sabi nila, hindi kasi nature na yan. Kasi pabago-bago ang panahon. Kasi ginagawa na naman na ng lahat. So gawin na din natin. But if you know that if you have that kind of fear of the Lord, kahit ginagawa na ng mundo, but you have the fear of God, kahit ipagtulakan ka na nila para gawin, but if you have the fear of God, you will not do it because bakit? Mas mahal mo ang Panginoon, kapatid. Sabi nga, if you have the fear of the Lord, kapatid, ibig sabihin, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal mo ang Panginoon. Bakit? Hindi mo siya kayang ibagpalit, kapatid. Amen. Kaso ang nangyari, dahil naiyak ka sa kaibigan mo, ginawa mo na lang at pag uwi mo, humihingi ka ng sorry sa Panginoon. That's the truth. Yun po ang totoo. Bilang isang Kristiyano, minsan pinagpapalit natin ang Panginoon ng ganun kadali. Tapos pag nagkalet-silet siyang buhay mo, sasabihin mo, bakit mo hinayaang mangyari ito sa akin, Panginoon? Ang tanong ko, kapatid, nagkaroon ka ba ng totoong pagmamahal sa Panginoon? Kaya ka nagkaroon ng fear of the Lord? O baka mas natakot ka kung anong sasabihin ng tao? Kapatid, kung may dapat kang katakutan ngayon, hindi ang katabi mo. Hindi kung ano yung sasabihin ng katabi mo. Kahit sabihin ng katabi mo na wala kang kwenta, kahit sabihin ng katabi mo na mamatay ka ngayon, huwag mong paniwalaan. Kasi hindi yun mangyayari. Bakit? Sino bang may hawak ng buhay mo, kapatid? Ang Panginoon! Tapos minsan, bakit hindi pa tayo naniniwala sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon? Mas naniniwala tayo sa sinasabi ng katabi mo, mas naniniwala tayo sa sinasabi ng sarili mo. Kapatid, wala namang silbi lahat ng sinasabi natin eh. Kung isa lang eh. Isa lang ang may silbi sa mundong ito. Word of God. Bakit po namin pinagdidikdikan sa inyo ang Word of God? Kasi kapatid, pag bumalik ang Panginoon at hindi mo alam ang sinasabi sa Biblia, baka ikaw, yung pagiging Kristiyano mo, maging walang silbi. Baka ang ending, sa impyerno ang punta mo. Kaya masabi namin sa inyo, kahit anong ibahagi namin dito, make sure na pinabasa nyo din po sa inyong tahanan kasi baka iba po ang sinasabi namin. Kasi tao po kami at nagkakamali din. So kung meron kang pagbabasehan, kapatid, Word of God, takbo sa Word of God, takbo sa Word of God. Maniningin na yung may utang sa'yo, hindi mo alam ang gagawin mo, takbo sa Word of God. Kapatid, death and life na ang nakasalalay, takbo sa Word of God. Amen. Kung mamamatay siya, at the same time, gawin mo yung part mo. Ipa-accept mo si Jesus para inisayo yung buhay niya at mapunta siya sa langit. Amen. Kasi isa lang po ang buhay. Hindi po tayo pusa. Na siyang ang buhay. Pero yung pusa nakita ko po dyan sa gasahan, wala nang buhay. Hindi po tayo pusa. Kapatid, iisa ang buhay. Kaya mamili ka. Fear of the Lord. Huwag kang makiayon dahil lang sinasabi ng mundo. Amen. This is the new normal. Let's do it. Gawin natin to kasi ito yung bagong mundo. Ito yung bagong henerasyon. Magsasaya tayo kasi ito yung bagong henerasyon. Kapatid, hindi.
Mas maganda lang may pinagdadaanan ka sa mundong ito para pagdating mo ng langit, doon ka magsaya. Hindi yung nagsasaya ka ngayon dito, pero ang ending sa impyerno, ang punta kapatid, sayang ang buhay! Iisa lang ang buhay, huwag mo nang sayangin. Kabataan! Di ba, mamili kayo. Minsan din po ako naging kabataan. Na matagal nakakilala sa Panginoon, pero ngayon ko lang natutunan that life is only one. And this life I want, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, until the day of my life, I will serve you. No death, no sickness, ano man ang pinagdadaanan ko kapatid, nilagnat po ako. After kong magpakanta last week, nilagnat ako from Monday. Hindi ko nga alam kung nilalagnat pa ako ngayon eh. But God, sabi ko, lagi pinapaalala sa akin ng Panginoon na ang sabi ko sa Panginoon, Lord, I want my life living something just for you. And God, ayokong maging walang silver yung buhay ko. That's why, Lord, kahit anong mangyari, I will serve you. That's my purpose. That's my, yun po yung pangako ko sa Panginoon. At ayoko kung masayang yung buhay ko. Kasi ginagawa ko yung mga bagay. Kaya kong gawin. Lahat ng bagay dito sa mundo, kaya kong gawin. Pero hindi ko pinili yun. Dahil mas pinili kong mas mahalin ng Panginoon. At mas pinili kong gawin yung para sa Panginoon. Bakit? Para hindi nasayang. Kasi naglilingkod na din lang ako kapatid. Siniseryoso ko na. At sinisigurado ko na. Para ang ending, kasama ako sa langit. Kasama ako sa langit. At the same time, kasama ang pamilya ko sa langit. Ayokong nasa langit ako, pero ang pamilya ko nakikita ko sa impyerno. Kaya nga ang prayer ko, Lord, i-reconcile mo po lahat ng relatives ko. Kasi ayaw ko na maiwan ang relatives ko, na ang pamilya ko nag-i-enjoy sa langit, pero ang relatives ko ay nasusunod sa hell. That's my goal, and that's my prayer to God. Now, I'm not saying this because gusto kong sabihin na eto ako. But gusto kong makita ninyo that this life is only one. Ito yung nag-iisang mundo. At ito yung iisang buhay. Ngayon, anong pipiliin mo? Magpapaapoy tayo para sa ibang tao, hindi lang para sa sarili natin. We will get that blue flame na mas nag-iinit pa. Kasi gusto natin na lahat ng hindi pa nakakakilala ay makakilala hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. And this is the last. Setting you ablaze means God can use you to change lives. God can use you for His miracles. Amen. God can use you from east to west, from north to south, in all area of this earth. Saan ka man mapunta, kapatid, God can use you. He can use you. Gusto mo? Amen. Gusto niyo ng blue flame? Amen. Gusto natin ng lahat ng dry bones ay mabuhay? Amen. Then, be ready. Because God said, alam nyo, habang nandun po ako kanina, I feel in my spirit the hungerness of His children. Naramdaman ko yun. Hindi ko alam kung sino yung mas daw uhaw pa para sa Panginoon sa umagang ito. But, right now, just close your eyes.